Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, August 7, 2025, patuloy po nating minomonitor ang dalawang low pressure area. Ang isa po nasa loob ng par at inaasahang tatawid po ng Northern Luzon ngayong araw po ng Huwebes o bukas ng umaga ng Biyernes. Titignan din natin kung ito may tsansang maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod na mga oras. Ang isang LPA naman nasa labas ng par ay walang direktang epekto sa ating bansa. Pero kung bago lang kayo, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po mga kaibigan, dalawa ng LPA. Unahin natin yung nasa loob. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nangangamba at nag-aalala baka daw po kasi maging isang ganap na bagyo etong low pressure area na ito. Sa ngayon, etong LPA na nasa loob mga kaibigan ng ating par ay meron pong estimated na lokasyon na 240 kilometers east of northeast of Virac, Catanduanes. Ngayong araw din po ng Huwebes o bukas ng umaga ng Biyernes itatawid ito ng Northern Luzon. So maghanda po yung mga lugar na posibleng madaanan nito. Ito naman pong LP na nasa labas ng pare, meron pong lokasyon na 2,865 kilometers east of Northern Luzon. At sa ngayon po ay wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Magkagayon man hindi natin i-rule out or inaalis yung mga possibilities na posibleng magbago ang direksyon nito papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Parehas ho itong nasa low chance na maging isang ganap na tropical depression, pero may chance naman na palakasin nila ang southwest monsoon or hanging habagat. Malapit na rin matapos yung tinatawag ho natin na monsoon break. So balikan natin yan mga kaibigan, mga kababayan. Dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition ngayong araw po ng Huwebes. Inaasahan ho dahil sa low pressure area na nasa loob ng par ay maaapektuhan po't makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Calabarzon, Aurora at Marinduque. So possible impact nito mga kababayan ko ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali man po magkaroon ng mahina hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila, kasama dyan ang Visayas, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Central Luzon, kasama ang Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama po ang Romblon. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa low pressure area. Yung pagdaan po ng LPA nito mga kaibigan sa Northern Luzon, posibleng makaranas talaga ng malawakan, yung tinatawag natin na occasional rains, Ang ibig sabihin nito, possible yung tuloy-tuloy na mga pag-uulan pero medyo mahihina at possible na lumakas pagdating ho sa hapon at sa gabi. So maging handa na lang po yung mga lugar na aking binanggit sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ng Northern Mindanao, kasama na rin ang Caraga, weather condition o lagay ng ating panahon sa mga lugar na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm pa rin. Kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat or southwest monsoon. Kung napansin ninyo, ang southwest monsoon ngayon ay unti-unti na naman na-develop po ang kanyang paglakas dahil ho yan sa dalawang low pressure area. Yung isa nasa loob, yung isa naman ay nasa labas ng ating PAR. So possible impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Palawan, the rest po ng Mindanao, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon. Mga kababayan ko, kahit po itong low pressure area na ito, dalawang LPA na ito ay nasa low chance na maging isang ganap na tropical depression, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na maging isang ganap na bagyo o maging banta bilang pang-anim na bagyo po itong LPA na ito. Bagamat nasa loob siya ng par mga kaibigan, ay may direktang epekto pa rin to. Ngayon, kapag ito yung naging isang ganap na bagyo, tatawagin ho itong bagyong Fabian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa ngayong buwan ho ng Agosto,
ay 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagbibigay na po ng babala ang kalikasan tulad na lamang ng mga low pressure area na ating nakikita at namomonitor. Tulad ng aking sinabi mga kaibigan, ipinakita ko na rin sa inyo yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Dito po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, pasok pa rin tayo sa August 4 hanggang August 10, 2025, which is 2 LPA ang ating namomonitor dyan. Parehas low chance ito mga kaibigan. Yan na ho yun. At sa week 2 natin, pasok dyan ng August 8 hanggang August 14. 3 LPA naman mga kaibigan ang ating minomonitor, pero lahat ho yan ay nasa low chance na maging isang ganap nga po na tropical depression or mahinang bagyo. Ang posible o senaryo dito, palakisin lamang nila ang epekto ng habagat or southwest monsoon. So wag pa rin tayong maging kampante, lalo na ho yung mga papasok sa eskwela, mga papasok sa trabaho, mga uuwi sa hapon. Ugaliin ho ninyo magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang mga pag-uulan. So mga kaibigan, ang tanong kasi ng mga kababayan natin ngayon, dahil nga ina-expect ngayong araw po ng Huwebes o bukas ho ng umaga ng Biyernes ay tatawirin po, no? Ito nga pong low pressure area ang Northern Luzon. So may mga lugar pa rin mga kaibigan na posibleng makaranas ng maalinsangang panahon dahil naka-monsoon break pa rin po tayo. Pero iisa-isahin ko sa inyo yung mga lugar na posibleng makaranas po ng mga pag-uulan. Tinalakay sinabi ko ng iba, pero may karagdagan tayo dyan. Kasama dyan ng Cagayan Valley, no? May karagdagan to mga kaibigan, no? Cagayan Valley, Calabarzon, Aurora, Marinduque, Metro Manila, Visayas, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, no? Natitirang bahagi ho dyan, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama po dyan ang Romblon. So sa habagat naman, ito yung mga lugar na apektado. Sa habagat kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Mindanao. May nadagdag yan mga kaibigan, so huwag kayong magtaka kung bakit ho naulit, no? Para maging handa at maging alerto po tayo. Pero magkagayon man, malaking parte pa rin po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ay meron pa rin pong pasok. Para naman sa karagdagang impormasyon, kung may mga pasok sa inyong mga lugar, ay makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU. So ngayon mga kaibigan, kahit meron tayong banta po ng low pressure area at habagat, alamin natin yung agwat pa rin ng temperatura. Inaasahan po mga kaibigan, ang agwat ng temperatura dito sa Lawag ay 32 to 24 degrees Celsius. Baguio, 25 to 18 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 33 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 31 to 23 degrees Celsius. Tugigaraw, 32 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi naman po, 31 to 24 degrees Celsius. Ang agwat naman po ng temperatura dito po sa Calayan Islands ay 32 to 26 degrees Celsius. Puerto Princesa, 33 to 25 degrees Celsius. Iloilo, 33 to 24 degrees Celsius. Zamboanga, 32 to 25 degrees Celsius. Sa Cebu, 33 to 27 degrees Celsius. Sa Tacloban naman po, 31 to 26 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 33 to 24 degrees Celsius. Davao, 33 to 25 degrees Celsius. So possible yung mga lugar na yun mga kaibigan makaranas pa rin ng malawakang pag-uulan dahil po sa southwest monsoon at low pressure area. Ngayon, wala pa man bagyo na nabubuo pero may LPA. Ano yung dapat natin gawin? Palagi ho kayong pinapaalalahanan. Unang-una, lagi ho tayong maging updated sa lagay ho ng ating panahon. So ugalayin ho ninyo makinig ng aking mga update or sa Pag-asa mga kaibigan, no? Doon din tayo kumukuha ng impormasyon. At pangalawa mga kaibigan, mag-safety na tayo ng mga importante nating gamit, yung mga electric na appliances natin, no? Kapag kami mga pagbabaha, delikado yan. Baka makuryente pa tayo. Yung mga papeles din, i-safety po natin. At mag-imbak din tayo ng pagkain mga kaibigan, especially yung bigas, no? Importante yan. Kasi kapag may mga pag-uulan, ang hirap na lumabas, no? Nakikita naman natin yun. Pag nabasa pa tayo, possible pa tayong magkaroon ng sakit, no? O kaya naman sipunin ho tayo. Again din, yung mga nakatira po mga lapit sa mga ilog, paano ng mga bundok, mag-ingat po tayo dyan sa banta ng mga flash flood, yung mga pagbabaha, gayon din landslide sa mga landslide prone area. Kung kinakailangan naman natin mag-evacuate o lumipat sa ibang lugar na mas safety mga kaibigan, gawin na ho natin. Ayaw naman natin maulit, no, yung nangyari nung mga nakaraang mga bagyo mga kaibigan o habagat, no, nagrabe yung pagbabaha. Actually, ang ilang bahagi ng Metro Manila hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha, no.
Kaya ipanalangin natin na wag muna magkaroon ng bagyo para palakasin yung habagat. Actually, ang bagyo mga kaibigan, no, nagtatagal lamang yan, pinakamatagal na. 3 hanggang 4 na araw ang habagat. Pinakamatindi niya umaabot ng 1 buwan mahigit at nakita naman natin tuloy-tuloy mga pag-ulan noong mga nakaraang mga linggo ho. So yun mga kaibigan. So idadagdag ko din mga kaibigan ko, no, ugalayin din natin maglinis ng ating kapaligiran. Lagi kong sinasabi sa inyo yung mga basura na nakatambak po sa mga kanal, importanteng linisin natin. Yan kasi ang isang dahilan kaya nagkakaroon ng mga pagbabaha, bumabara sa mga kanal na mga kaibigan. Kaya kakita natin mabilis yung pag-angat ng tubig. At iwasan din ho ang pagputol ng mga puno. Kung may nakikita kayong pumuputol ng mga puno, sitahin na ho natin dahil yan ay sumisipsip ng mga tubig ulan. Kaya naman naiiwasan po ang mga landslide. So sa ngayon, yan po na pinaka-update natin sa lagay ng ating panahon. And please, pakikiusap ako ng isang like and subscribe, no, para updated kayo lagi sa ating mga weather update. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.